Napag-usapan natin ang pagmimit nitong sila Hinata trainer kung saan ay napakalalakas ng kanilang mga kalaban. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Ngayon ay nagra-radiate ng napaka-terrifying na aura itong si Vega. Napaka-evil nitong aura na ito. Kahit na nakapag-incarnate na ang isang angel sa kanya, ay napaka-evil pa rin ng kanyang aura. Alam na agad nitong si Hinata na hindi niya ito kaya. Kahit na gawin niya ang best niya, ay hindi niya ito kayang matalo. In terms of existence value pa lang, ay over 10 million na itong si Vega. Almost 10 times na mas mataas compared kay Hinata. Even though may hidden trick itong si Hinata ngayon, ay hindi pa rin ito mag-work kahit na gamitin niya pa ito. Ang may kakayanan lang talaga ngayon na tumapat dito kay Vega ay itong si Testarossa. Tumingin itong si Testarossa sa kanya at inilook daw niya ito. Sabi ni Testarossa ay napaka-vulgar daw nitong kanilang kalaban. Ang mga ganitong tipo daw talaga ang pinakaayaw niya. Yung mga tipo na tanga na hindi alam ang lugar nila. Tapos ngumiti itong si Testarossa. Na-reassured naman itong si Hinata sa confidence na ito na kanyang ipinakita na kahit na mayroong ganito kalakas na kalaban ay confident pa rin itong kanyang kakampi. Kahit papaano ay hindi siya nawala ng pag-asa na meron silang chance na manalo. Madali namang na-provoke itong si Vega dito. Sabi ni Vega ay napaka-cocky-bitch daw nitong babae. Kaya sige daw, pagbibigyan niya daw ito. Ipapakita niya daw dito ang power ng Great Leader of the Seven Angels. Kaya Testarossa versus Vega na mangyayari. Nagtanong naman itong si Hinata kung sino daw ang makakatapat niya. Actually, alam niya na naman talaga. Sinabi niya lang ito para i-provoke itong si Rainer. Para pag napikon ito, hindi ito magpatulong sa mga knights nitong kasama. Kasi pag nasagi nga yung pride mo, susubukan mo magpakitang gilas para isipin ng mga nasa paligid na malakas ka nga talaga dahil kaya mong manalo mag-isa. Basically, isa itong mind game na perfectly na nilaro nitong si Hinata dito. Alam kasi nitong si Hinata na kapag sabay-sabay na sumugod itong mga nandito sa kanya kasama itong si Rainer hindi niya kayang manalo. Kahit natulungan pa siya nitong si Shen sa pakikipaglaban, hindi sila sapat para tapatan itong mga knights na naandito. Pero kapag 1v1 nga ang laban, baka kayanin pa niya. Tapos sa maganda nga nun, kapag natalo niya itong si Rainer, discourage niya itong kanilang mga kalaban at merong possibility na mag-back out na lang itong mga natitira dito kapag ang isa sa mga pinakamalalakas nila bigla ngang natalo. Tsaka ngayon kasi may i-monitor ang kanilang nangyayaring battle. Makikita na mga nag-evacuate itong laban na ito. Hindi lang basta kita kasi naririnig din nila ang nangyayaring conversation. Kaya kahit na nandito nga itong si Prince Alric ngayon hindi siya nagsasalita muna. Hinihintay niya muna na hindi na makapagsalita itong si Hinata bago nila idiin dito ang sisi para hindi na nito ma-defend ang kanyang sarili. Sabi ni Rainer, ipinahiya daw siya nitong si Hinata nung una. Wala daw kasi siya sa mood na makipaglaban nung time na yon. Pero ngayon daw, patutunayan niya na mas malakas talaga siya dito sa pamamagitan daw ng pagdurog sa kanya sa isang 1v1 na duel. Kaya ngayon, set na rin itong kanilang battle na 1v1 nga ang kanilang gagawing laban. Inilabas na nitong si Hinata ang kanyang espada. Ang espada na ito ibinigay sa kanya nitong si Rimuru. Hindi na ito unique grade lamang, nakagaya nung una. Ipina-upgrade kasi ito nitong si Rimuru kay Kurube, kaya umabot na ito sa legendary grade na weapon. Ang pangalan ng weapon na ito Phantom Pain. Although legendary grade na ito mas mababa pa rin ang quality nito ng konti compared sa Moonlight Rapier nung una nitong si Hinata. Pero perfectly naman ito na kayang ma-recreate ang Dead and Rainbow nitong si Hinata. Yun nga pala yung technique na ginamit niya kay Rimuru nung una nung naglaban sila na hindi pa sila magkakilala. Kaya nitong completely na i-destroy ang spiritual body sa ikapito nitong atake. Pero mas malala na ngayon itong effect nitong atake na ito kasi hindi lang spiritual body, pati astral body hindi makakaligtas. As usual, ini-analyze muna nitong si Hinata itong kanyang kalaban, kaya light sword attacks lang ang ginagamit niya dito. Hinahanapan niya pa ito ng weakness. At first glance, parang normal human being lang itong si Rainer. Pero actually, hindi na siya tao. Makikita ito sa weird movements ng katawan niya. Hindi na siya limited sa fragile human body. Maging itong si Rainer hindi pa rin ganun kaseryoso. Meron pa siyang hindi pinapakita kay Hinata at mukhang balak niya itong gamitin na pantapos nga nitong kanilang laban. Pero after some time ginamit niya na rin ito. Bumuelo siya tapos sumampas siya gamit ang sword kay Hinata. Imbis na i-block ni Hinata iniwasan niya na lang itong atake na ito. At mukhang tama ang decision dito nitong si Hinata kasi nakasense siya ng danger sa ginawa nitong atake.
na-realize dito nitong si Hinata na itong sword na gamit nitong si Reiner ngayon ay hindi lang basta legendary grade. Ito ay isang mythical grade level na weapon. Kaya ngayon ay hindi lang in terms of power siya in disadvantage, pati na rin sa quality of weapons. Kung sinangga ni Hinata itong atake ni Reiner sa kanya, baka na-shatter ang kanyang spada. Napakalaki ng role dito nitong existence value nila. Although itong si Hinata ay isang saint na meron pang additional na hero's egg, ay hindi naman ito nag-catch sa kanya at napunta lang ito kay Chloe. Kaya nanatili na around 1 million lang ang kanyang existence value. Malakas na ito for a human, kasing taas ito ng kay King Gazelle. Pero hindi ito strong enough para tapatan itong si Reiner. Itong si Reiner nga pala ay meron na ngayong existence value na equal to around 2 million. Pero in terms of existence value lang naman, tsaka sa weapon lugi, itong si Hinata, pati pala physical strength. Pero in terms of skills, lamang na lamang naman siya. Tsaka ngayon, dala na nitong si Hinata ang mga memories na nakuha niya sa pag-time travel niya with Chloe. May consider na ito na malaking addition sa kanyang fighting capability. Kaya kung i-compare natin itong si Hinata sa may dating sarili niya, malaki na rin naman ang kanyang pinagbago. Kaya kahit papaano, equal pa rin halos itong kanilang laban. Maaari nga na mas angat pa rin ngayon itong si Hinata kapag ini-consider natin ang lahat ng mga bagay. Kaya importante talaga na magawa nitong si Hinata na palabanin ito sa kanya ng isang 1v1 na battle. Pero ang problema na i-misjudge dito itong si Reiner nitong si Hinata. Akala kasi ni Hinata ay isang knight na merong fair character itong si Reiner. Pero that is not the case. Itong si Reiner ay talagang matinding coward. That is even beyond her imagination. Maaaring fair talaga dati itong si Reiner. Pero malaki daw ang chance na na-distort ang personality nito nang dahil sa ginawa sa kanyang experimentation. Kaya ngayon walang balak itong si Reiner na lumaban ng patas kay Hinata. From the start pa lang may maduming plano na talaga siya. Matapos ang ilang palitan nila ng atake nagawa ni Hinata na patalbugin palayo ang sword nitong si Reiner. Napabagsak itong si Reiner sa may lupa. Pero hindi agad ito ni Hinata tinuluyan. Binigyan niya pa ito ng chance. Sabi ni Hinata hindi daw kasing si Reiner nakagaya nitong kiniklaim niya. Kaya kapag nag-surrender daw ito sa kanya, hayaan niya daw itong mabuhay. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.